Yo, ayan guys, done na yung aking rabies vaccine. Ika-ano na to, ika-apat na shot. Kasi ako'y nakalmot ng aking pusa. Pero actually, wala naman siyang rabies. Pero mabuti na rin yung safe. Ayan yung aking pusa. Sa gaga, natutulog. Ayan. So, ayun, nag-ano lang pag nag-vaccine ka kasi ng anti-rabies, medyo mabigat sa katawan. Parang, ano ba to? Parang katulad din ng COVID vaccine. Ang init guys. Ayan. Sa pagdating ko doon, ako yung unang pasyente. Mabilis lang. Mabilis lang ako na bakuna. Papainom ako ng papakita ko sa inyo paano ko painumin ng gamot si Pinatos. Kasi si Pinat ay may ubo. Ito ang kanyang iniinom asko. Kawawa naman inuubo siya. Actually, yung aso namin dati ganito inubo. Pinainom din namin ng ganito. Kaya lang yun, small dog yun. Halika Pinat, lapit ka. O, tingnan nyo, galing-galing ni Pinat. Magaling ito si Pinatos. Halika na. Halika na, inom ka. Kaya para hindi ka maubo dali. Wow. Ang galing. Isa pa. Halika Pinat, isa pa. Good boy. Ang galing Dagdagan natin kaya. Actually, ang dosage kasi dog, maliit yung dog na yun eh. Ito malaki siya. Hindi ka na. Good boy si Pinatos. Uy. Isa na lang. Last na lang Pinat. Good boy. May price yan si Peanut sa akin mamaya. Yan, golden retriever siya guys. Yung dosage ng medication dati na maliit na dog. Parang 5 ml na. Siyempre malaki yan siya. So, dinagdagan ko lang. Kasi nawala ko yung reseta. Ganyan ang ginagawa ko guys. Pag nawawala yung reseta from the vet, minsan nire-recall ko na lang kung ilang dosage nga ba yun. Big dog na kasi si Peanut. So, napainom na natin siya ngayon. Mamaya ulit. Ito naman kay Gaga itong virgin coconut. Kasi inaahon ko ng coconut. So, napakainit ng panahon. Grabe, pag nabakuna kasi kayo ng yung anti-rabies, ang bigat pala sa katawan. Mas mabigat pa kesa dun sa yung COVID vaccine natin. Minsan hihingalin ka sa init. Hugas muna ako ng kamay guys. Teka, ito tayo. Hihingalin ka minsan sa init. Init ng panahon. Saka siyempre pag may edad ka na, siyempre hihingalin ka na. Ayan guys, ayan. Takot pa naman ako sa injection. Alam nyo nung first dose, dati, di ba ang anti-rabies, binabakuna yan parang sa likod o sa puwet yata. So, nung nagpunta kami doon, akala ko sa puwet. Sabi ko dun sa nurse, hindi ba yung anti-rabies sa puwet? Sabi niya, yun ma'am. Ngayon dyan na lang sa braso. So, 3 shot yun. 3 shot yung bakuna na yun. Ayan si Pumi natutulog. Si Pume, wala yung mami niya, nagbakasyon. Nagpunta sila sa Siargao. Dito sanay naman siya kahit wala yung mami niya. Ay, at least dito yung yaya niya. Hinga muna ako guys. Makayupo muna tayo dito sa ni Reggie. Ayan. Ang init. Akala ko pa naman tapos na yung tawag nito. El Nino ba tawag ng tag-init? Kasi La Nina na yung taglamig na init. So yun yung update sa ating anti-rabies vaccine at least. Na ako ng pang-apat na shot. So kung ka niyan, inom ka agad ng paracetamol. Kasi parang feeling mo parang mabigat, parang kang lalagnatin. Parang
Nung nga tinanong ko yung nurse na nagpa-vaccine, sabi ko, nurse, sabi ko, ikaw baka ako takot sa injection. Sabi mo, oh ma'am, takot ako. Sabi ko, natawa ako kasi may nurse pala na takot sa injection. So, akala ko yung tayo lang na hindi nagtatrabaho sa hospital, takot sa injection. Ako, hindi naman ako takot actually. Takot lang ako kasi, di ba baka pag tinurok sa'yo, sabi kasi nung tita ko, may nangyayari daw ganun na napuputol yung needle. Kaya pag naputol yung needle, tatakbo daw yung papunta sa puso mo. So, operahan ka, hahabulin ka daw kung saan daw nakanta yung needle na naputol. So, yan ang kinakatakot ko sa injection. Hindi dahil yung parang kagat lang mo lang. Hindi man ako takot. Kaya tuwing injection, ano, tingin talaga ako, tinitignan ko talaga ko yung needle. Buo pa rin pagbunot niya. So, ganyan like guys, dalawa. Tapos na. Naka 4 shots na ako. May kunento sa akin yung nurse kanina doon. Kasi ano yung pinuntahan ko eh, parang private siya na ABC Animal Bites dito sa Cagayan de Oro. Actually, marami siyang branch. Dalawa yata. Dito sa Mindanao. O, pero doon sa ibang area, siyempre, meron pa din sila. So, kunento niya sa akin, ma'am, nabalitaan mo ba yung nangyari? Ano ako? Taga Cagayan de Oro. Dito sa Mindanao. Yung ano, yung daw, binakunahan daw nila, so nakaapat daw na siya. Nakala ko naman, nakakatakot yung nangyari dahil baka dahil sa bakuna nila, kaya ang pinagpita ko. Eh, hindi naman pala. Kundi nabakunahan na daw siya ng 4 na shot. So, hindi na siya ng 4. Eh, bigla ulit siyang kinagat. Pangalawa, kinagat ulit siya ng aso nila. Yung aso pa naman nila is asong ulul. Yung nakatali na lang. Pero buhay pa kasi. Yan, syempre, aso din nila. Kahit napaulol yun, syempre, alaga pa rin nila. So, hindi nila matiis na alangan na may tao. So, yun. Kinagat ulit siya ng pangalawa. Kailangan pala yun. Pag kinagat ka ulit ng pangalawa, kahit na pa naka-complete vaccine ka na ng 4, kailangan mo pala magpa-booster. Kasi pag hindi ka pala na-booster within 14 days, namatay daw yung tao. Kunento sa akin ng nurse kanina, hala, sabi ko gano'n. Oo ma'am, babae. Sabi niya, parang may sinabi ko siya kung taga sa school, teacher ba siya o bata ba, hindi ko na masyado na ano. Ayun, so ganun guys, pagka kayo tinagat ng aso o kinalmot man ng pusa, magpabakuna kayo kaagad. 4 yan. So, kung kinagat din kayo, booster na lang ng booster. Kasi nahuli lang daw sa booster. Kasi yung mga daw kinagat ulit siya ng pangalawa. Eh, hindi na daw nagpa-booster yung tao. Parang ganun. Ano, namatay daw, sabi ng nurse kanina. Kaya yun sabi ko. Nakakatakot talaga guys pag kami ilaga tayo mga hayop. Diba? Kaya yung mga vet daw, yung mga nagtatrabaho sa vet, I mean, syempre, nag-tulong sila, nagkaalam na sila sa mga animals na pinaka-check up doon. Every 3 years pala yan sila nagpapa-anti-rabies. Kasi syempre, pag nakagat sila ng pasyente, o di ba, hindi mo alam. Kaya sabi ko dun sa nurse, hindi bale, sabi ko, every 3 years na rin ako nagpapa-ano. Kasi dito sa bahay namin guys, may mga alagang aso. Kami, ano sila, isa, dalawa, nagbilang pa talaga yung 3, 4, 5 aso at saka isang pusa. So nakita niyo yung pinainom ko ng vitamins. Ay, hindi vitamins yung guys, inuubo siya. Peanut, pinainom ko ng lagundi. Kasi yung lagundi, pwede yan sa mga animals pag inuubo kay aso man o pusa. Pero yung ibang brand ng gamot sa ubo, hindi natin sila pwede painumin. Nagbigay sa amin yan yung vet, prescribe niya dati dun sa aming dog na inubo. So, lagundi lang ang pwede mong ipainom sa aso o pusa pagka inubo. Pag nilalagnat naman sila, hindi yan pwedeng bigyan ng paracetamol guys kasi mamamatay sila. Magkukos daw yun ng heart attack para sa kanila ng paracetamol. So, pag nilalagnat ang aso o pusa ninyo, parang may binibigay sila antibiotic lang, ganun. Hindi pwede ang paracetamol sa dogs and cat. Maraming bagay na hindi pwede sa kanila na yun sa pagtao. Katulad nung nagsusuka yung pusa mo, aso mo, meron silang binibigay na placid. Yung placid is pwede sa tao, pwede sa hayop. Ayun. Eh, so far, okay naman yung pakiramdam ko, guys. Nakaligo naman ako kanina nga sana. Dadaan pa sana kami sa SM kasi bibili pa sana ako ng gamot ko. Kaya lang, nung dumaan kami, 9 pa lang. So, 1 hour pa ako maghihintay kasi 10 a.m. na bukas yung SM. So, sabi ko, mahirap na maghintay kapag ganun 1 oras. Kasi syempre, kung nabakunahan ka, medyo masama yung effect niya sa'yo. Parang, yan,
Pasensya na, naalaw. Yung para kang lalagnatin, nanghihina ka, kaya hindi rin ako nag-live stream ngayon. So, gagawin ko na lang ngayon, nag-upload na lang ako ng mga videos, ganyan, kasi para ma-in ko sa aking channel. At ganun yung mata ko, para maliit. Isa pang problema ko to guys. Alam niyo ba, teka, pasensya na ako yung naluluro. Eto pa, meron pa akong cataract. The same kami ng mother ko. Nung nagpa-check up yung mother ko, sinamahan ko. So sabi ko, magpa-check nga din ako. Kasi para malaman natin, di ba? Ayun, meron pala siyang meron din cataract si mother, meron din ako. So sabi ko, Dok, bakit may cataract na ako? 50 pa lang, 50 plus pa lang ako, sabi ng doktor. Eh, dyan naman po talaga nagsisimula, ma'am, at the age of 50, ayan, nagmamanifest na kayo, nagkakaroon na kayo ng cataract, etc. Eh, hindi na natin may tatago yung edad natin, guys. Matanda na tayo. Ang tawag nga nila tigs. Yan, inom ka lang na maraming tubig. Kung nabakunahan ka, maraming tubig. So, within siguro 2 days, ngayon medyo mas may pakiramdam mo hanggang bukas. Siguro, hopefully, bukas, okay na, hindi na mabigat yung pakiramdam mo. Pwede ka naman maligo, pwede naman lahat. Kasi may lakad pa kami sana bukas. Nag-ano lang din ako. Kasama ko yung si Estrella, ng taxi. Alam niyo ba guys, may kukwento ko sa inyo. Ilang years akong hindi nagta-taxi kasi takot ako sa taxi. Takot ako pag mabilis, binula-bula ko na lang yung driver kanina. Kaya ako natatakot, ang reason nun, meron akong general anxiety. So, ang general anxiety is, marami kang bagay na kinatatakutan. Takot ako sa elevator, yung kulog. Pero nasubukan ko yung elevator sa SM downtown, yung ano lang, glass. Hindi naman ako natatakot. Kasi yung kulog, syempre di ba, yung elevator kulog, na bakal siya. Ganyan, may tawag daw doon ko anong phobia yun. Takot ako sa taxi pag mabilis. Takot ako sa aso, of course, noon dati. Takot talaga ako kasi nahabol ako. Medyo nga ngayon na lesson na. Takot ako sa kidlat. So yung apat na yan, gagamba. Takot ako sa gagamba. Lahat naman ng tao, di ba takot sa gagamba? So marami akong kinakatakutan. E de, nag-ano ko dati guys, sabi ko, ay normal lang kaya ito, yung tatakot ko sa ganyan. Pero nung kabataan ko guys, kahit na saksakan ng bilis yung taxi, ako hindi ako natatakot. Kahit na pabilisin mo na pabilisin, tuwa pa ako no. Ganun talaga pag nagkakaedad. Yun pala, meron na pala akong general anxiety. Means general, maraming bagay yung ginagawa. So, nag-medication ako ng parang 8 months, muna 6 months. Kasi sinabi ko dun sa doktor, ayoko kong yung mag-depend ako dun sa gamot. Kasi minsan nakakatakot pag iinom ka ng antidepressant. Hindi na. At saka yung iba naman tao, nahihiya sila magpa-check up. Hindi na. O natatakot sila magpa-check up. Kasi iniisip nila, ay siguro baliw itong babae nito, bakit siya umiinom ng ganun. Hindi ganun guys. Hindi lahat na nagpupunta sa psychiatrist ay baliw. Kasi may mga sakit na iba na hindi naman baliw. Katulad nung, yan, anxiety, panic attack, di ba, depression, hindi yan baliw. Kumbaga, iba-ibang klase ng yan, ng mental problem pa rin. No? Pero, so, yun. Ayun nga, ilang taon ako hindi nagta-taxi. Aba ngayon, nung nakatapos na ako ng medication ko ng 8 months, aba medyo lumalakas na yung loob ko, nakakapag-taxi na ako. Pero may kasama nga lang ako, di ba? Pero ang susunod na susubukan ko, ako lang talaga mag-isa. Kasi dati, alam niyo nung kabataan ko guys, kahit saan ako pumupunta, kahit na gabing-gabi, mag-isa lang ako, wala akong pinatatakutan, hindi ako natatakot kung kanino man, ganyan. Kahit na 100 peso lang yung pera ko noong unang panahon, kasi malaki na rin yung 100 peso noong unang panahon. Susugod ako kahit na kagano kalayo, ilang hours ang layo kung nasaan man ako. Pero dati nasaan ako guys. Nasa Luzon ako kasi ako yung nakakakanta pa ako nasa Manila pa. 100 peso lang. Sasakay ako ng bus kahit alas 12 pa yun ng gabi, wala ngayon. Pero nung nagkaedad ka na, nagkakaroon ka na ng mga takot. So hindi lang pala ako yung meron ganyan. May mga friends din ako na wala naman general anxiety. Tinatanong ko sila, ganun din daw yung feeling nila. Minsan kakabahan ka na, tricycle ka lang, ginakabahan ka na. So nagkataon na
pag may edad ka na, medyo may mga kinakatakutan ka na. At the same time, nagkaroon pa ako ng general anxiety. At the same time, ako ay menopause na. So pag menopause, marami na rin pala yung nararamdaman, di ba? Natatakot ko sila. Kinakabahan ako, yung mga ganun ba? Mood, mood swings. So may mga ganyan ako, guys. Pinagdaanan ko yan 5 years ago. Nag-take ako ng mga iniinom tungkol sa mga mood swings ko na yan, ganyan. Kasi naoperahan ako ng matres. So, ano yan, total hysterectomy. Kaya ako hindi nagkaanak. Karoon ako ng mga cyst, myoma. So, walang nagawa, tinanggal yung matres ko. At the age of parang 42. At the age of 42, natanggalan na ako ng matres. Yung 42 na yun, guys, hindi pa yun dapat menopause, di ba? So, at the age of 42, nung tinanggal na yung matres ko, nag-total hysterectomy ako. Abrupt yung pagka-menopause mo. Menopause ka na kaagad at the age of 42. So, yung katawan mo, magugulat, di ba? Parang, mag-shock ka, uy, bakit ganito na yung pakiramdam ko? Yung pala, ay, automatic menopause ka na. So, 5 taon akong uminom ng mga gamot, etc. So, kaya, ako, ganito ngayon. Kasi, nasa stage na ako ng, siyempre, menopause na, menopause. Meron ka pang general anxiety, o di, siyempre, nagkahalo-halo na. Kaya ngayon, minsan iniisip ko, tapangan ko nga, lakasan ko nga yung loob ko, di ba? Di ba? Iniisip ko na lang, tulad ng sabi ng doktor sa akin, labanan mo. As long as malalabanan mo, yung kaya mo pa, gawin mo. Pero yung talagang nahihirapan ka na hindi mo na kaya, bumalik ka ulit dito kasi magme-meditation ulit. So, nung sinabi niyang labanan mo, minsan iniisip ko, di ba yun nga, sabi ko sa'yo, minsan lalabas ako, ganun. Pero may kasama naman ako. Tao ko na, taxi tayo, ganun. Kasi gusto ko subukan, gusto ko ulit subukan kung kaya ko na, di ba? Ay, sige, tara, taxi. Aba, nung nag-taxi ako, siguro, magmula nung nag-pandemic, siguro 4 na beses na akong lumabas na naka-taxi. Pero may kasama, guys. So, parang feeling ko, uy, sabi ko, medyo kaya ko na, di ba? Parang hindi na ako masyadong kinakabahan. Kasi noon, kahit na may kasama pa ako at nag-taxi ako at mabilis yung takbo ng taxi, nervyosa ka, natatakot ako. So ngayon, hindi na. At the same time, ina-aware ko yung driver na sinasakyan ko, ay Manong, bibigyan kita ng tip. Sabi ko, kaunti. Pwede bang huwag mong bilisan, ha? Kasi in-explain ko kasi may general anxiety ako. Minsan kasi nervous ko, ganyan, in-explain ko. Mababait naman awa ng Diyos yung nasasakyan ko. So yun, ayan, kanina binigyan ko siya ng parang ang ko is 250. 250 o 200. Binigyan ko siya ng extra 100. Parang, siyempre, parang kawawa din naman sila. So, natuwa siya. Tapos, minsan naman, guys, nakasubo ko po ng ganyan. Yung taxi, di sinabi ako agad. Sabi ko, di sinabi ko yung history ko, ganyan. Sabi na, de, tumatakbo na kami, Jesus Maria Joseph, ubod naman ng bagal. Sabi ko sa driver, Kuya, na naman pwede, bilisan mo naman ng konti, sobrang naman bagal natin. Tapos natawa tuloy yung taxi driver, ay, ganun ba ma'am? Sige ma'am, sabihin mo lang ha kung okay na ba o ano. Natuwa ako. Tapos minsan, may na-encounter na naman din akong taxi driver. Then, senior ko na naman yung story ko. Alam mo, sabi niya, alam niyo ma'am, ako din meron. Ha? Sabi ko, meron ka rin general anxiety. Sabi niya, oo ma'am. Diyos ko. Sabi ko, paano ka nakakapag-drive? Sabi ko kasi, delikado yun guys. Pag nagda-drive ka at hindi siya uminom, bigla siyang inatake na matatakot siya. Hindi siyempre may pasahero ka, pwede kayong mabangga. Pwede kayong ano. Kasi kinabahan siya di ba? Takot siya parang gano'n. Sabi niya, nilalakasan ko lang yung loob ko, ma'am. Sabi niya kasi, kailangan ko maghanap buhay, pamilyado ako, 5 yung anak ko, ganito, gano'n. Tapos sabi niya, naggamot din ako, ma'am, actually, pag nagda-drive ako, may dala akong gamot. Pinakita niya sa akin yung gamot. Ganito din ba ininom mo? Sabi niya. Ay, oo, ganyan din. Sabi ko gano'n. Tapos yun, ma'am, pag kinabahan lang ako, tsaka lang ako iinom, sabi niya. At tsaka, magdasal po kayo, ma'am, sabi niya. So, nakatulong daw sa kanya yung pagdadasal kasi daw, yun daw mga sakit daw na ganyan. Parang galing daw sa, alam niyo na, sa devil, ganun. Nasa isip lang daw namin, pero nasa devil, ibig sabihin nilalapitan ka. So, mag-pray lang po kayo, may binigay pa siya na ganito, ipipray niyo po. Ako po, nagpipray po ako, ma'am, pero at the same time, umiinom ako ng gamot. Ayun, edi, at least, ngayon, nabawasan na guys, di ba? Hindi na ako takot doon. So, ilan na lang. Yung kidlat, ayan, minsan lumabas din ako. Kumikidlat na rin dyan. Hindi naman ako guys natatakot sa kidlat. Yung nagulat ba, yung tunog, dun, yung ganun niya.
So doon ako nagugulat. Pero yung light na yung nagla-lightning, hindi naman. Kasi di ba totoo naman may tinatama ng kidlat. At saka lahat naman siguro tayo takot sa kidlat. Di ba? Pero kasama na rin yung doon sa general anxiety ko. So yun na lang. Meron na lang akong apat, di ba? O yung kidlat, medyo light, hindi na ako masyado ngayon. Aso, hindi na rin ako masyado ngayon. Kasi ano, nakakalabas na ako dyan. Dati pag lalabas ako dyan sa labas guys, alam niyo ba, may dala-dala akong payong. Siguro nagtataka yung mga tao dito, bakit ang babaeng to tuwing lumalabas may dalang payong? May dala akong payong guys kasi yun ang panghampas ko, di ba? Pagka hinabol ako. Pero dati hindi pa ako nagsisimulang lumabas, nagpaplano pa lang akong pumunta sa tindahan. Kinakabahan na ako agad. So, kailangan ko lumabas, hindi ba? Siyempre may mga kailangan ka rin gawin para sa sarili mo, bumili o ano man. Dadala na ako ng payong, lalabas na ako habang naglalakad ako din. Natatakot na ako pero tinitiis ko. Kaya nga sabi ng doktor, as long as matitiis mo, gawin mo. Kung hindi mo na matiis, bumalik ka ulit dito. So, yan, aso. Aso, at saka yung taxi ngayon, hindi na ako masyadong takot. Elevator din, basta hindi lang yung close talaga na yung bakal. Pag yung open, nakikita mo glass, hindi na rin ako natatakot. So, ano pa kinatatakutan ko? Isa na lang, di ba? Yung gagamba na lang. Kaya, malaki din pala guys, ano itutulong yung nagpapacheck up tayo. Hindi pa kasi hindi nagpapacheck up eh, kasi naiya sila. Diba? Sasabihin nila, ay, nagpapacheck up to, baliw siguro to. Pero alam niyo guys, ang experience ko sa pagpunta sa psychiatrist, nakakatakot din. Alam mo bakit? Kasi siyempre, upo ka dyan, diba? May mga katabi mo dun, meron talagang totoong baliw, diba? Siyempre, pakikiramdaman mo gano'n. Minsan nagpa-check up ako, may kasama na naman ako, ewan ko kung si Reddy na. Ako kami doon. So may katabi akong babae, hindi kumitibok. Ako din yan. Siyempre, pinapakiramdaman ko kasi baka mami, bigla ako sakalin. Di ba? Katabi mo, bigla ka sakalin na gano'n. Siyempre, matatakot ka. Wala sa katinuan yun, di ba? Parang gano'n. Pero, sabi naman ng nurse ng doktor, sabi ko, ma'am, paano nyo na isi-separate yung nananakit at saka hindi? Siyempre, dito may mga kasabay kami na, alam nyo na, ay, sabi mo, kasi yung history nila, syempre, pag tatawagin, yan. At saka sinasamahan niya ng pamilya. Mas kung nananakit, marami ang kasama, di ba? Kaya nakatali na. So, syempre, mag-fill up ka ng form, anong ganito, gano'n. Alam nila. So, sineseparate nila talaga yung nananakit. Di ba? Kasi yung tita ko dati, naalala ko yung tita ko, nagtatrabaho siya sa, kalimutan ko na sa Manila. Parang, ano din siya ng mga ganun psychologist kasi kita ko, ano na nga, namatay na nga yung kita ko na yun eh, parang this week lang. Matagal siya sa Amerika, nagtrabaho siya doon. And then, umuwi na siya ng Philippines kasi nakita siya. Minsan, nagpunta ako doon sa kanya kasi doon sa office niya, di ba, dinadalaw ko siya. Diyos mio, pagpasok namin ko doon sa office niya, may hatid kasi ako high school pa by that time. Ano ganyan, pagpasok kung ganyan, may sumaludo sa akin, sabi niya, good morning, President. Sabi niya, mga balon. Hindi parang matatakot ka kasi kaya lang, sabi ko, sinalo mo akong tita ko kasi doktor sabi niya. Sabi ko, tita, nakatakot ka mo pumunta dito baka ako sa kawin. Hindi, sabi niya, siniseparate namin dyan yung mga nananakit at ang baby. Tapos, hindi lang yun. E then, nung nakapasok na ako doon sa loob ng office ng tita ko, umalis yung tita ko. Tapos may parang labas doon sa clinic niya, nakapulang ko. Iintay ko yung tita ko. May lumapit sa akin babae. Tapos, nagsalita. Alam niyo kung ano sabi niya? May lipstick ka ba yan? Natakot ako tuloy. Sa takot ko tuloy na ibigay ko yung lipstick ko kahit hindi ko dapat ibigay. Diba? Kasi takot ako baka pag hindi ko yung binigay, bigla ako sakalin. Diba? Ito miss. Pero minsan na naman yan nakakaawa yung mga ganun. Kasi siyempre tinatapon na sila doon. Tapos ginagamot sila. O biro natin yan. Kung hindi nadalabas sila ng family. So yun yung experience ko today guys. But anyway, nagpapasalamat ako kasi medyo nalilesen ng aking kinatatakutan. Yan, di ba? Konti na lang, gagamba na lang. Sino ba naman hindi natatakot sa gagamba guys? Di ba? Ikaw ba naman? Nakaganyan ka, makikita mo may malaking gagamba although hindi naman yung nangangagat. Di ba? Yung gagambang bahay, kahit na simple gagambang bahay lang pag nakakita ko, sumisigaw ako. At there was a time na naka-check-in ako sa hotel, kung nasa Manila ba ako naman nasa Manila. Pero papatulog na ako ganyan, papahiga na ako ganyan. Diyos ko Lord, pagtingin ko yung gagamba nakadikit doon sa ano. Hala ka, hindi talaga ako natulog guys. Hanggang umaga. Imagine mo sayang yung bahay ko doon sa hotel kasi titig ako doon sa gagamba. Nakabukas lang yung light ng kwarto. At the same time, nakabukas yung TV. Kasi para hindi ako makatulog. Nakahiga akong ganyan pero yung mata ko nakatingin doon sa ceiling. Kasi nando yung gagamba. Iniisip ko baka mahulog sa akin.
Ewan ko, bakit hindi lang naman ako, kahit na yung brother ko nga takot na takot sa gagamba. Nakakita ng gagamba, sabi niya doon sa asawa niya, "Roda, patayin mo, patayin mo!" So lahat talaga ng tao, normal lang yun. Kaya lalaki ka, kaya babae ka, meron talaga tayong tinatawag. So hindi masama ang matakot. Hindi ba? Alam nga naman, tiisin mo yung takot mo, kunyari hawakan mo yung gagamba, di ba? So anyway guys, thank you. Nag-vlog ako ngayon kasi wala tayong magawa. Hindi kasi ako makapag-stream. Nagla-live stream kasi ako guys. Sana, kung pwede ba dito? Pwede ba sa video? Sana po i-follow ninyo ako kasi inano ko rin dito sa short videos ko yung aking TikTok account. So, Brit Pinay, the same name pa din. So, nagla-live po ako daily. So, sana po mapanood niyo ako yung aking stream. Kahit na hindi kayo magbigay ng gifts din. Basta nandoon lang kayo at ako i-follow lang ninyo kung mga TikToks kayo dyan. So yun, hindi kasi ako makapag-stream guys kasi pagka yung ganito na, syempre nabakuna ka, para ka nang lalambot eh, alam mo ba pagka senior ka, kukuha ka kasi ng energy eh, so pag nalalambot ka, hindi ka makakanta. So ngayon, hindi, kahapon hindi rin ako nag-stream, tapos baka bukas, hindi ko alam kung okay na ba, pero parang may lakad kasi kami ng mother ko, kasi meron kami may papalo up. So siguro the next following day na ako mag-stream. Kasi guys, kumikita kami sa stream, yan ang trabaho namin. Nag-work ako from 8 a.m. in the morning until 6 p.m. at night. Pero minsan hanggang 3 lang ng afternoon. Pero dun sa stream na ginagawa namin, kumikita kami ng $10 a day. Actually, maliit pa yung $10 a day. Yung iba dyan, $50 a day. Di ba? Depende yun sa sipag mo. Kaya lang ano kasi rotation. So marami kunyari mga singer ng mga 10. So hintay mo muna yung rotation kung kailan yung toka mo at saka kakakanta. So pag kumakanta ka, hahagisa pa nila ng gifts. Kaya minsan ginagawa ko, basta nakaset up ako doon sa kwarto, yung aking sound card, microphone, yan, nakaset up yan siya. So, syempre, may kailangan ka pa rin naman gawin dito sa bahay, hindi ba? Kaya, dala-dala ko yung phone ko, may ginagawa ko doon, papakain ng pusa, ng aso, or whatever. Pag tinawag na ako, alam ko malapit na ako, isan lang, and then ako na, tatakbo na ako. Tapos, tutusok ko na lang yung wires dyan sa phone, and then yun, kakanta na ako sa mga gisang ka. So, kumikita sa TikTok, guys. At the same time, kumikita din dito sa YouTube. Kaya lang, pasensya na kayo guys kung hindi man ako nakapag-upload dito ng madalas kasi usually ang ina-upload ko dito is mga short video lang. Kasi maganda rin yung short video, marami din nanonood. So anyway, thank you! 1 minute, 3 minutes to go para mag-end ang ating live. So thank you po. This is Brit Pinay Live in Philippines. Update lang po ako dun sa aking anti-rabies at saka yung mga ganap dito sa bahay pagka ako hindi nakapag-stream ngayon at saka bukas. So anyway, thank you po pala kasi nakita ko may mga bago akong subscribers. So thank you. Thank you. Baka yung subscribers natin hindi taga Pilipinas pero mostly ang mga nag-subscribe sa akin mga Pilipino, mga kalahi ko, mga kabayan. So, hindi lang yon, may mga foreigners din naman. So, thank you to all my followers and to all my new followers. So, magagawa ulit ako ng panibagong live either mamaya o kaya bukas. So, salamat po guys. Happy, ano ba ngayon? Wednesday. Today is, ano ba, di ba holiday tayo ngayon? Independence Day po sa lahat. So, thank you po guys. I will end my live na. Ayan o. Ayan. Tatanggalin ko na rin yan mamaya. Sabi nga ng pamangkin ko, corny mo naman tita kasi minsan maghapon ko yan hindi tinanggal hanggang gabi itinulog ko. Sabi ng pamangkin ko, tinatanggal yan. Sabi kaya lang nila. Akala ko, alam mo naman, mga tigulang is matanda. Tatanggalin ko na rin yan mamaya. So, thank you guys for watching. This is Brit Pinay Live in Philippines. Pasensya na kayo. Magla-lunch na kami. Tapos, papahinga muna ulit ako. Pag naka-recover ako mamayang hapon at okay na, baka pwede ako mag-stream or mag-upload another video. So, thank you guys. Salamat.